Ito mga ka-idol, oh. Kakaibang style naman ang pag-alaga ng hito. Ang ginagawa dito ay plastic galon pa rin. Tapos yung sa ibabaw nito ay mayroon siyang pananim na kangkong. So ang kagandahan dito mga ka-idol, hindi nainitan yung mga isda dyan sa ilalim. Tapos yung kangkong ay nabubuhay talaga. Ibig sabihin yan mga ka-idol, kung ano ang nutrisyon na nakain sa isda at dinudumi niya, ngayon naman ay yun din ang magiging fertilizer ng mga kangkong na tinatanim dyan sa ibabaw. Ang kagandahan nito mga ka-idol, parang sumabay yung isda doon sa kangkong. Habang palaki ng palaki yung isda, yung kangkong naman ay palaki na din. Ibig sabihin yan, harvest ng harvest ka lang every 3 to 5 weeks. Kung napapansin mo yung tubig niyan mga ka-idol ay nilulumot siya. So ito ay magandang sinyalis kapag nilumot yung container mo. Ibig sabihin yan, hindi talaga mainitan yung mga isda. Ito ay isa din yan sa mga pagkain nila yung lumot. Ang gagawin mo lang dyan mga ka-idol, tuwing umaga, tanggalan mo yung mga pananim sa ibabaw para mas presko at makalangap sila ng bagong hangin na galing sa labas. Tapos medyo pag tanghali na, medyo nainitan, ibalik mo yung kangkong dyan sa ibabaw niya para mayroon silang mapasilungan. Alam mo mga ka-idol, mas maganda pa rin na mag-alaga ng isda na anytime na pwede mo siyang kainin. Tulad nito, hito. So yung hito, ang pag-alaga sa hito, hindi ka nalulugi. Kasi kapag lumaki yan, ay pwede na magiging ulam. Unlike doon sa ibang isda na mag-alaga ka na hindi mo pwedeng kainin, ibig sabihin yan, nalugi ka na, hindi ka pa nakakain. So mas maganda pa rin mga ka-idol, yung inalagaan mong isda ay yung makain mo. Para kung in case na wala kang pera, pambili ng ulam, ay pwede ka manghuli dyan. Maganda din ang ganitong idea mga ka-idol, lalo na kung mayroon kang bisyo, lalo na kung lagi kang pagala-gala. So dito, ang gagawin mo lang ay lilibangin mo lang yung sarili mo para makapokus ka doon sa bahay mo at the same time, nakagawa ka ng magandang diskarte kung paano. Simple lang talaga ang pag-alaga ng hito mga ka-idol. Totally kapag nilumot na yung ano ninyo, yung container, pwede mo siyang linisan. Palitan mo siya ng tubig. Ang hito mga ka-idol, walang pinipili po yan. Marumi or malinis na tubig ay pwede yan sila mabuhay doon. So walang problema sa pag-alaga ng hito. Kaya lang ang mga fingerlings ng hito mga ka-idol ay bibilihin mo lang talaga yan doon sa fisheries na malapit sa inyong lugar. Sa bawat city mga ka-idol, mayroon talagang fisheries dyan or sa Department of Agriculture. Magtanong lang kayo kung saan banda may fisheries na doon po kayo pwedeng bumili ng fingerlings ng hito. Kung may kakilala naman kayo ay pwede po kayo pumunta doon at doon bumibili. Ang idea na ito mga ka-idol ay galing pa ito sa ibang bansa. Ang madalas na gumagawa nito ay Indonesia. Alam mo naman ang diskarte ng Indonesia, medyo advance lang talaga sila pagdating sa pag-alaga ng isda. Biruin mo ang ganitong idea. Ngayon ko lang din nakikita na pwede pala mag-alaga ng isda sa container. Kaya mga ka-idol, panoorin mo ang video ito para magkaroon kayo ng idea. Ang kagandahan pa nito mga ka-idol, ang ganitong diskarte sa pag-alaga ng isda ay pwede mo siyang gagawing libangan na instead na pag-gala-gala ka, sumama ka sa mga kabarkada mo tapos wala namang silbi. So ang gagawin mo dyan mga ka-idol, yung sarili mo ay lilibangin mo na lang talaga para magkaroon ka ng masarap na ulam. Kasi ang kapag lumaki talaga yung hito na ito, ay talagang sawang-sawa ka sa pagkain mo ng ulam dito mga ka-idol. Mahal pa naman yung hito sa merkado ngayon. Ang hito kasi mga ka-idol, depende yan sa pag-alaga. May mga hito na lasang putik. Pero kapag nag-alaga ka ng hito at malinis yung tubig, siyempre ay hindi siya lasang putik. Ibig sabihin mas mahal yung presyo niyan. Kung napapansin mo mga ka-idol, tuwang-tuwa naman yung maliliit na hito na yan. Oh. Tuwing sila ay naglalangoy or kumakain. Mas maganda kung manood kayong palagi ng video mga ka-idol, kahit papaano ay magkaroon kayo ng idea. Kung mayroon kayong kakilalang kaibigan na may sariling hito sila, pwede kayo bumili ng fingerlings doon sa kanila. Ganyan lang kasimple mga ka-idol, yung container mo, huwag mo itapon. Ang gagawin mo dyan, hanapan mo ng diskarte kung ano ang pwede mong ilagay dyan na pwedeng mapakinabangan tulad ng hito. Totally ang tilapia pwede din yan mga ka-idol, kaya lang medyo maliit yung
container. Mas maganda yung hito kasi ang hito, kahit nagsiksik yan, makasurvive talaga yan.